Okay, good morning mga kasimanwa. Be blessed sa tanan niya mga pamantaw makaron sa aton Facebook live ag sa mga maga-share kara no. Rin yung nga nasaksihan makaron nero pagprosesyon it Jubilee Cross kaka-pull out yang sa San Blas Chapel sa Purok 2 Lacerna, Poblasyon Kalibo. Igahatod makaronda sa inyong nga ginasaligan nga pangga station sa 107.7 Energy FM Kalibo. Kaparte riot activity it pagbisita it day karang Jubilee Cross iya sa aton nga Diocese of Kalibo mga kasimanwa. Kinabaktas makaronda sa aton nga area again aton mga commercial establishments sa area kita makon atubang it aton nga Kalibo Cathedral. Pangabay kita no unta sa mga nagapamantaw naton nga mga maybe miyembro it Kalibo Auxiliary Police or even Kalibo PNP nga maagyan it aton nga Jubilee Cross again pagturo sa Ruas Avenue no saka sa Energy FM Kalibo mga kasimanwa. Pwede makawat-ugat makaroon habang nagapamantaw ng mga taga-area ita Acevedo Street nasa ubos ita Energy FM Kalibo mga kasimanwa. Okay, pakita natin dong Jubilee Cross nga ginapasaan ita Jubilee team. Paliko kami makaron sa dating nga footstep no mga kasimanwa. Okay, salamat ni aton nga Auxiliary Police.
Sa mga late viewers naton, good morning. Pero inyong nakikita makon sa aton na Facebook Live herong pagdaga it Jubilee Cross, no? Masaka ra sa Energy FM Kalibo halin sa San Blas Chapel sa Purokdo sila Serna, mga kasimanwa. Pagasundan dayat Santos nga misa sa mismo ninyong ginasaligan Panga Station 107.7 Energy FM Kalibo. Okay, maliko kita mga kasimanwa sa Sebedo. Kapaliko kita sa Sebedo Street mga kasimanwa, magapito lang sa Energy FM Kalibo. Okay, standby, matabok kita mga nangan sa area Itruas Avenue. Diretso kita sa Energy FM Kalibo mga kasimanwa.
Kakabot yang iya sa ubos it Energy FM Kalibo mga kasimanwa. We shall now begin the rite of, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Today we gather as a community of faith to remember and anticipate the Golden Jubilee of the Diocese of Calibo. As part of our Jubilee festivities, we have prepared a special Jubilee Cross, a symbol of our faith and unity and journey as a diocese. This cross will serve as a reminder of God's abundant blessings upon us and a call to continue our mission of spreading His love and mercy. As we accept this Jubilee Cross, let us open our hearts and minds to God's grace and guidance. Let us pray. O God, our Heavenly Father, on this journey of mission to the joyous occasion of the Golden Jubilee of the Diocese of Calibo, we gather in gratitude for your boundless blessings. As we accept this Jubilee Cross, we humbly ask for your guidance and strength to continue our journey of faith inspired by the example of your Son, Jesus Christ. May this cross be a sign of unity, hope, and renewal in our diocese. We ask this through Christ our Lord. Dear brothers and sisters, today we accept this Jubilee Cross, a symbol of our faith and unity as we commemorate the Golden Jubilee of the Diocese of Calibo. As we receive this cross, let us renew our dedication to the Gospel and commit ourselves to living as faithful disciples of Christ. Will you accept this Jubilee Cross and strive to bear witness to Christ's love in our diocese? We joyfully accept this Jubilee Cross and pledge to bear witness to Christ's love in our diocese. Thanks be to Thanks God. be to God. Napamalapak kita sa pagbatot atong Jubilee Cross sa atong Energy of M Calibo. With thanksgiving and confidence, let us pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Let us pray. Gracious God, as we conclude this rite of acceptance of the Jubilee Cross, we thank you for the gift of faith and for guiding us as we anticipate our 50 golden years as a Diocese of Calibo. Help us to embrace the cross as a reminder of your conditional love and as a call to serve one another selflessly. May this Jubilee Cross be a beacon of hope and unity, leading us to a future filled with your grace. We make this prayer in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, standby sa pagsaka. Sa Jubilee Cross.
Dapat yung gabulium dito. Oo. Gabulium dito sa tayo. Ito dulu. Ito. May no. Tingnan. Okay, so may diet niya gamot sa tanan, no? And kapasayaman idro nga Energy FM Kalibo nga iyaman iya idro nga Jubilee Cross, no, sa istasyon. Kaina nga ni along the way sa live video pa lang ibaw na nabatsagan no? Kanami sa pamatsagan, no, naging bisita gid kami ito Jubilee Cross tayo si Kalibo, si Father Nico, nagpahaong ibrong pilog ka staff Energy FM Kalibo from our CEO kay Sir Apple at sa nga family, nga mapatigayon dahil nga Jubilee Cross Pilgrim Mass sa station bilang pagpasalamat man namon, no, sa tikada ron nga pagtindog tikada nga pagtindog itong dayon na estasyon sa sobrang dekada nga pagtindog itong dayon estasyon nga padayon sa pagbayad serbisyo publiko sa ating mga kasimanwa. Anyway, thank you to all of you, kay Father Nico, no, kay Mamigulo, sa tanan nga iya magkaroon to. Anyway, let's feel the presence of the Lord sa tayo ka ng misa, no? Again, huwag katapusan ng magpasalamat, and to God be the glory. Ayat nga agahon sa ako ay mangkon kay Kristo. Welcome ang pag-abi-abi sa selebrasyon ni Santos nga Misa. Makaroon nga adlaw, Marso 23, 2026, Lunes, ikalima nga Domingo Quaresma. Pero ato nga ma-celebrator sa Reverend Father Nico Patrick Awati. Kaibahan sa atong mga personal nga pangamuyo, ihagad naton ko atong mga intensyones. In the face of God is my heart desire to gaze upon the Lord is my one desire. Sa ngalan sa Amay, Kasanganaw, at sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo iyara sa inyo. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala, agon magitapos kita sa pagselebrar sining balaan na misteryo. Nagapungti sa rako. Sa tanan ng mga miles na mga
sabay nga maluoy sa aton ang Dios na makagagahom sa katanan kag sa napatawad ang aton mga sala. Dito yan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita. O Diyos nga mahigugmaon, imo kami ginpuno sa tanan nga mga bugay, itugod na paagi sa pagbiya namon sa ngamon daan na paginawi, pagkadto sa isa kabagko nga kabuhi, nang inanda kami para sa himaya sa imong ginarian. Paagi kay Hesus Kristo, imo na kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan ng mga tulig sa mga katuigan. Amen. Pagbasa gikan sa libro ni Daniel na propeta. Tungod kay ang duha, hindi lamang mga pangulo sang komunidad, kundi subong man mga hukom. Ang mga tawo nagpati sa ilang istorya, kag ipamatbatan nila dapat yun si Susana. Dayon, si Susana nagsinggit sa mabaskog nga tingog. O walay katapusan nga Diyos, wala sing sarang matago sa imo. Imo na ibaluan ang tanan nga wala pa ini makabo. Yari ako nga palaksyon, pero ikaw, nakahibalo nga wala ako sing sala. Nga ini mga tawo nagabinuti. Nga abala nga kinahanglan patyon ako. Nabatian sang Ginoo ang pangamuyo ni Susana. Kag ipadala niya ang pamatanon na si Daniel. Sa paghambal samtang nga ginadala si Susana agud patyon, nagsinggit si Daniel. Wala ako singlabot sa kamatayon sina nga babayi. Nagbadikid ang tanan sa pagtulog sa iya, kag nagpamangkot sila. Ano ang buot mo silihon? Nagtindog si Daniel sa atubang nila, kag nagsiling. Mga tao sang Israel, daw ano kabuang sa inyo? Inkonbinar ninyo ining Israelenhon nga babayi, nga patyon, tungod lamang sang panaksihon nga subong sila. Wala galit ninyo, gintinguhai ang pagtukib sang kamatuuran. Bistahon liwat ini nga kaso, ining mga tawo naghatag sang butid nga panaksihon. Gani ang tanan nga mga tawo nagbalik sa gilayon. Sa lugar niin, ginhiwat ang pagbista kag mga opisyal nagsiling kay Daniel.
Ang Diyos naghatag sa imo siyang kaalam nga labaw sa masarangan sang imo edad. Gani, dali ka sa pag-upod sa amon. Kag isaysay mo sa amon ang luyag mo isilin. Si Daniel nagsiling sa ila. Si parahan ninyo ang duha ka mga hukom, kag usisaon ko sila sang tag-isa-isa. Dayon si Daniel nagtawag sang hauna nga hukom kag nagsiling. Ikaw, malaot na tigulang, karon pagkasabton mo ang tanan nga mga sala nga imo nabuhat. Nagpamatbat ka sang wala nagakaigo nga mga paghukom. Imo ginsilutan ang mga wala sing sala. Kag ginhilway mo ang may mga sala sa walay sapayan nga ang Ginoo nagsiling. Hindi ipagipapatay ang mga wala sing sala. Karon, kung imo nakita si matuod ang paghulid sang duwa, isugid sa akon kung sa idalong sang ano nga kahoy sila nagbuhat sini. Ang hukom nagsabat. Sa idalong sang kahoy, ang mga duga ginabuhat nga guma. Si Daniel nagsiling, maayo, ina nga pagbinutig, pagabayaran mo sang imo kabuhi. Ang anghel sang Ginoo namanduan na sa pagpihak sa imo. Dayon, inpalayo ang nauna nga hukom, kagindala ang ikaduha sa atubang ni Daniel. Si Daniel naghambal sa hukom. Do taga-Kanaan ka, kag hindi taga-Hudiya. Ang katahong sining babaye, nagpadulong sa imong paghukom. Kag ang kaibog nga lawas nun, nagpagarok sang imong panghuna-huna. Natuman mo ang imo mga handom sa mga babaye sang Israel, tungod kay nahadlok sila sa imo. Pero yari karon ang babaye sang Huda, nga wala nagpasugot sa imo. Karon, isugid sa akon kung sa idalong sang ano nga kahoy sila nagbulit. Nagsabat siya. Sa idalong sang isa kadako nga terebento. Si Daniel nagsiling, maayo ang imo pagbinutig, pagabayaran mo sang imo kabuhi. Ang anghel sang Dios nagulat nga nagauyat sang espada sa pagputod sa imo. Dayon nadula kamo nga duha. Dayon ang tanan nga mga tawo nagsinggit kag nagdayaw sa Dios nga nagluwas sa ila nga nagasalig sa iya. Naakit sila batok sa duha ka mga hukom kay pinpamatud-an ni Daniel. Nga nabutig sila sang nagsumpat sila. Ang kasubuan ni Moises nagasiling. Ang mga tawo nga nagahatag sing binutig nga panagsihon, magabaton sang silot nga ginpamatbat sa tawo nga ginsumbong. Gani, ang duha ka mga hukom ginpapatay. Kag naluwas ang kabuhi sang babaye nga wala sing sala sadto nga adlaw. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Bisan pa naagi, nagaagi ako sa dalan nga tama pagdulong. Hindi gid ako mahadlong o Ginoo kay ikaw nagaupod sa akon. Minsan pa na nag-aagi ako sa dalan nga tama kadulong, hindi gid ako mahadlok o Ginoo kay ikaw nagaupod sa akon. Ang Ginoo amo ang akon manugbantay. Yara ang tanan nga ginakinahanglan ko. Iya ako ginapapahuway sa mga latagon nga may malagtong nga hilamon. Kag iya ako ginatuytuyan sa mga linaw sa matinaw nga tubig. Ginahatagan niya ako sing bag-o nga puso. Bisan pa nag-aagi ako sa dalan nga tama kadulong, hindi gid ako mahadlok o Ginoo kay ikaw nagaupod sa akon.
Ginatuytuyan niya ako sa husto nga dalan, suno sa iya ginsaan. Bisan pa nagaagi ako sa dalan nga tama kadulom, hindi gid ako mahadlok. O Ginoo, kay ikaw nagaupod sa akon, ang imo baston kag ang imo sungkod nagaapin sa akon. Bisan pa nagaagi ako sa dalan nga makadulong, hindi ako mahadlok o Ginoo, kay ikaw nagaupod sa akin. Ginahandaan mo ako sa lamisa, sing madamot nga pagkaon. Sa diin, makitan ako sang tanan ko nga mga kaaway. Ginisuan mo singgana ang akon ulo sa pag-abi-abi sa akon. Kagipaawas mo ang akon upa. Bisan pa nagaagi ako sa dalan nga tama kadulong, hindi ako mahadlok o Ginoo, kay ikaw nagaupod sa akin. Sa pagkamatuod, ang imo kaayo kag gugma, maging akon, samtang nga nagakabuli pa ako, kag ang imo balay, maging akon tuloyan sa walay katugtugan. Bisan pa nagaagi ako sa dalan nga tama kadulong, hindi ako mahadlok o Ginoo, kay ikaw nagaupod sa akin. Sa wala pa ang Ebanghelyo. Wala ako nagakalipay sa kamatayon sa makasasala, siling sang Ginoo, kundi nga maguntat siya sa pagpakasala kag magkabuhi. Ang Ginoo yara sa inyo. Ang pagbasa sa Santos Ebanghelyo sulok kay San Juan. Si Jesus nagambaliwan sa mga Pariseyo, ako ang mga kapawa sa kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi naging maglakad sa kadululman, kundi may kapawa sa kabuhi. Ang mga Pariseyo nagsiling sa iya karon, ikaw nagapanaksi sa imo man kaugalingon, gani ang imo ginasiling hindi mapatihan. Si Jesus nagsabat, bisan pang ako nagapanaksi sa akon man lang kaugalingon, ang akon ginasiling matuod. Tungod kay naibaluan ko kung diin ako naghalin, kagduin ako makadto. Kamo wala makaibalo kung diin ako naghalin, kakundiin ako makadto. Kamo nagaupong suno sa tawhanon lamang nga paagi. Ako akon wala nagahukom bisan kay sino. Pero kung naghukom gid man ako, ang akon paghukom mataro, tungod kay hindi lamang ako ang magahukom, kundi ako kagang amay nga nagpadala sa akon. Nasulat sa inyo kasubuan, na kung magsinanto ang panaksihon sa duha ka tawo, ang ila pagpanaksi matuod. Ako nagapanaksi sa akon kaugalingon, kagang amay nga nagpadala sa akon, nagasaksi man sa akon. Ginpamangkot sila ni Jesus. Diin bala ang imo amay. Si Jesus nagsabat, wala ka mong makakilala sa akon, ukod sa akon amay, kuntani, nakilala ninyo ako, makilala man ninyo ang akon amay. Pinita nagin siling ni Jesus, samtang nagapanudlo siya sa mga tao sa templo, sa kwarto nga malapit, sa ginataguan sa mga kolekta, kag wala si may nagdakop sa iya, tungod kay wala pa mag-abot ang iya tiyon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. May layad nga gahon katong tanan. Good morning. Good morning, Father. Mga kauturan, munagin sa tanan, kanami o aton nga adlaw makara, no? Beautiful day, manami ro sila, manami ro eksperyensya, manami ro atong pagpaktas kaina, halin ito sa Lacerna, paagto iya, kagabo nga mga pilgrims nga nagsunod, kag nag-welcome iya sa Energy FM. Nagsangaga ni tayo si Sid Kalibo, salamat gid sa atong Energy FM Kalibo,
sa tanan nga staff and personnel, sa atong CEO, administrator, atong manager, above all the workers here, abogin na salamat for this morning. Okay, gusto masubo ka to. Talaga sinubo utak kita, no? My dear brothers and sisters, sa ato ni Energy FM na family, basi mangawa ka mo na hamalit may Jubilee Cross, and why there was there is such a thing as a pilgrimage, no? Kay on July 15, 2026, mag-celebrar kita in 50 years of the Diocese of Calibo. Now, Father, ano ro Diocese in Calibo nga tinatawag, no? Now, balikan naton. July 15, 2026, the 50 years of the Diocese of Calibo, ngani 50 years going back, it is July 15, 1976 that we were established as the Diocese of Calibo. Ano, Father, the Diocese in Calibo? Harara, no? Now, before July 15, 1976, tanan nga simbahan sa probinsya Aklan are under the Church of Capiz. Roaton nga katedral makaron, bukod at katedral ron kato, simple ang nga simbahan. Kay roatong katedral, igtot as sa Capiz. Roaton tanan nga simbahan, under sa Capiz. Uwa na kita sariling obispo, uwa kita it grupo it mga pari sa probinsya Aklan, kay tanan gahalin sa Capiz. Karon pagbugag naton sa Capiz, July 15, 1976, ginhimo kitang Diocese of Calibo. Kay Calibo is the center of Aklan. Paghimo nga diocese katon, ro simbahan nga simple iya sa Calibo, nahimo nga Calibo Cathedral. Kay bagod may cathedral ron kita, gintawan kita atong sariling obispo. Ang sino ra atong pinakaunang obispo? Si Bishop Juan Nilmar. Pangaywa, Bishop Gabriel Reyes. Pangatlo, Bishop Jose Corazon, Jose Romeo Lasso. Pangapat, Bishop Jose Corazon Talao. Atong panglima nga bagong obispo nga pag-abuton sa April 23, si Father Cyril Villarreal. Salamat sa Dios ay may aton nga bagong obispo. Amen? Amen. Gani, pagbuwag naton sa Capiz, natagbo kami no ay sa Energy FM, ay ko naman ay nabangutan na ako kung sino ro pang anom ay aton nga lang Jubilee Pilgrims nga ra ay pag-joke kita sa dara. Gani ginibayad sa dara. Pero anyway, wa pa man pang anom nga to, babayian na yun to pang anom, no? No, pang lima anay atong i-welcome si Bishop-elect Father Cyril, no? Ngayon, pagbuhag naton, pagtao kay Bishop Nilmar katon, gitawan man kita grupo it mga pari to serve in the whole province of Aklan. Mo nga ni kun atong maobserbahan iya sa diocese, pero aton nga mga senior nga mga clergy nga mga retired makaron, halos salintanan sa Capiz. Kay pagbuhag it Capiz kag Aklan, ro mga taga-Capiz nga na-assign iya nagpabilin. Kag ro mga taga-Aklan nga na-assign sa Capiz nagpabilin man igto. Mao nga ni may mga taga-Aklan kita igto nga mga pari sa Capiz. Ngaron pagbuhag naton, nahimo kitang Diocese Calibo kag nagkabuhigon kita bilang lokal nga simbahan sa probinsya sa Aklan. Kag ginapasalamatan naton sa mahal nga Dios kay sa 50 anyos nga pagpangabuhi bilang lokal nga simbahan, buhi kita makaron nga nagaselebrar. Amen? Amen. Tanawabi mo kaipin kung makaabot sa 100 years of the diocese ron. Abot? Abot. Kabay pa, no? Pero sa aton nga 50 years, makaabot man kita sa 100 o hindi, importante sa 50 years nanging kabahin kita sa selebrasyon. Raya na lang ang Jubilee Cross, my dear Energy FM family, naglibot ko for 3 years.
Naglibot yung tara from 2023 until today. Halin sa Buruanga, ta sa tanan nga parokya hasta sa puntaman sa pihak sa Batan. Kag last year, kag until this year, naglibot sa different sectors of society. Kag makaroon siguro mga 140 plus gon nga sektor dugin bisitahan. Kag sige pa nga pagbisita hasta sa katapusan ni Raip Marso. No? Raya nga nga Jubilee Cross nga nagalibot, dahil wag lang rutuyo, my dear Energy FM family. Kag sa tanan niya nagapamati. Una, nagalibot raya sa bisita sa institusyon para ipabot niya na sa July 15, 2026, may ginasilibrar kitang 50 anyos sa aton nga diocese. Pangaywa, ang raya ro pa'y naka-importante sa tanan. Nagbisita ro Jubilee Cross sa tanan nga institusyon kang iya sa Energy FM para ipabot siya sa tanan nga ro tanan kabahin sa rayang selebrasyon. Nga ro Energy FM family parte sa rayang selebrasyon at Golden Jubilee. Gani mas kinano kalisod, mas kinano kahektik no schedule, Rodayo Sisit Kalibo, nagtinguha nga magbisita sa kada sektor sa Energy FM para ipabot iya na sa inyong pag-ubra, sa inyong serbisyo, may diocese, may simbahan nga nagapalangga kinyo. Gani, Rodayo Sisit Kalibo, wa man kita kwarta nga mga milyones na inong tao sa atong institusyon to give thanks to your contribution to our local church. What we can do as a diocese is to visit you, to bring this Jubilee Cross, and to bless your institution as our way of thanksgiving to all your service, ministry, and sacrifices to the local church of Kalibo. Nganit abugin nga salamat, Energy FM, sa inyo nga serbisyo. Your word is not just only a word. It is a service, a ministry to the church and to God. Sa aton nga Jubilee Cross, makita naton sa ibabaw may corona. That is the crown of the Senior Santo Niño that all of us at Lanon ay may debosyon kay Senior Santo Niño. Ruwaga, katuo nga alima, ruwaga, it looks like this, gives us the blessing of the 50 years. The left hand looks like this, nagaturo katon it right direction to become better each day, to become better Christian each day. Now you can see here my Energy and the family, raton nga mga alima ay wat mga tudlo, nagkagabali, ano? Nakita naton. Kay one time, nagauto kami sa isang kaparokya. Paghalin namon, pagbuo namon in cross, taduga o tarutudlo. Andat anang ginutod. Ay gindagat, anan na sa baybay. Ay pangalap na ginatawag, pampaswerte, pampaamo itawil. Kabaw. Ay gani kita nga mga Katoliko sa atong pilgrims, sa atong Energy FM, I would like to ask you, kitang Katoliko kapati sa swerte o wa? Basko kita nga ito, ganito. Sa komite ito. In behalf of the people of God, no? Uwa kita kapati, no? Sa swerte. Kayo swerte, matabo o hindi. Ano talatong inapatihan ng Kristiyano? Grasya. Grasya sa Diyos nga matabo kag mabaton any situation sa atong pagpakabuhi. Sa dasol, makita natin the letter A and the letter O, the Alpha and the Omega. The first letter in the Greek alphabet and the last letter in the Greek alphabet. Haman Greek, kay bangod, the original language of the New Testament is Greek language. Kagin gamit natin raya, symbolizes that Jesus will always be our first and our last. Ngani sino inyong first and inyong last? Jesus. Ay pag-Valentine, sino inyong first? Jesus. Bago nagpagabagal ng tanda. Anyway,
Sa ito nga, makita natin, Sacred Heart of Jesus, which we commemorate every first Friday. Sa ito nga, makita natin, kaaliman ni Jesus, nagaliman natin, holding together, na nagapakita nga rumahal nga Diyos na puling sa aton sa adlaw-adlaw. Iya, makita natin, Shell symbolizes Saint John the Baptist, the patron saint of the Diocese of Calibo. Ngani, sinoro patron in Cathedral, ang Diocese in Calibo? Saint John the Baptist. Ngani, ako pautan na, taga-singin si Saint John the Baptist? Taga-Cathedral. Very good. No? Ngayon, Daya is the Bible, where we can read the life of our God, the life of Jesus, no? Na nakabutang iya, stay with us, Lord. That in the 50 years of the diocese, nagapangayo kitang grasya. Pero gaba na itong inapangayo sa 50 years nga ra in diocese, gapangayo kita nga Ginoo, stay with us as we thank you and celebrate the graces that we receive as a diocese of Calibo. It's not anymore of asking more graces, but we are asking God, Lord, be with us as we thank you for all the graces that we receive. Amen, no? Sa mamingaw na kita. Amen! Dason, roaton nga lang ang ostyas, roaton kalis, no? Which we use and we celebrate every celebration of the Holy Mass. Kung sige ni Jesus, kung sige naton, walking together, which gives us the message na maski anong sitwasyon sa pagpangabuhi, whether we recognize Jesus or not, Jesus will always be walking with us. The color blue, which embraces the whole cross, symbolizes the Blessed Virgin Mary who embraces us in our lives, like she embraced Jesus in His life. Lastly, my dear brothers and sisters, kahaba ng Father na sermon. Lastly, my dear brothers and sisters, testimony in aton ng mga brothers and sisters of the encounter of the Jubilee Cross. An encounter of conversion of heart. No? One time, nagbisita kami sa Isilanta Hospital. Pagbisita namon sa hospital, may mga pasyente sa ali, kagitinguhaan man namon, kadagol to cross, agro mga pasyente with all their strength, sa pang ibang pamilya, gabuyot it takes cross, nagtindog ang nagbuyot sa cross. Almost our brothers have teary eyes. No? Nagsuhod kami sa isigang kwarto, cancer patient, stage 4, and we don't know, hopefully she recovered from her sickness, and it is cancer. Now, nagbuyot sa cross, ipalapit namon do cross, nagbuyot. Pag ibang chemotherapy, mag-upsi, no? Kagamat-amat, why magkusog, she just move her thumbs like this on the cross. Nagpiyong it mata, and there was deep silence inside the room. There was no miracle happen, but there was a conversion of spirit. Agano ron tabo, si Father had the teary eyes, and our brothers also, because of the message that she gave to all of us. That in her last moment, maybe, in the difficult situations in her life, when she cannot anymore see light and hope, Jesus will always be our last hope. Sa nanong kalisod sana pagpangabuhi, the message is Jesus will always be our last hope. As long as si Jesus buhi sa atong tagikusugon, may pagdaon sa bihapon. Testimony of healing. One time, my dear brothers and sisters, nagatuman kami sa convent of a religious sister na nagpasalamat, pero Madrid, kapon, Mano Father, salamat din sa pagbisita. Because in your visit, there was a mother who prayed in the Jubilee Cross, who prayed for her child, na nagbuyot man rin nga nga, and the child was healed. Hindi masairan kung ano sakit ito nga. But upon praying and having that sacred space before God and before the Jubilee Cross, the child was healed. A conversion of spirit in the story of healing.
And the third is the story of a community life. Nato kami sa nato kami sa 5 nga sementeryo sa aton nga Kalibo. May isang kapari nga nagpangutana kapon Father, kadto ka mo sementeryo galit ka mo rito. Sa pagkamatuod gali matud kita rito ay puro man patay rito, no? Pero ako nga ba kay Father, we will say mass for our dead because without them who initiated the diocese, we will not achieve this goal of 50 years. No? Now, nagpisa kami, ato mga brothers can testify, sanggagon yun yung nagahakwat, they know the way to the cross. But pagsugod na mo ito sa sugod mismo cemetery kung sino nahamyan o makapatay, you know, the cross becomes heavier and heavier and heavier. As if the cross is pulled down. May tao bang nagabuyot, na ginapunggan. We don't know what is happening. Maybe those are the souls also wanting to become part of the celebration, wanting our prayers, na saan naman makasaka sa Pilipinas Sunday. These Jubilee Cross have already touched many lives. Nani kabay Ryan Jubilee Cross can also touch the lives of Energy Toledo. Thank you very much for this opportunity of serving you. Raya karang Huwebes, magatapos ko raya karang anang ang paglibot. Matapos ng paglibot at Jubilee Cross, we need to stop. Because this Jubilee Cross will be enthroned at the cathedral, waiting for that great golden Jubilee, so that tawo nga kabisita sa cathedral, whenever they see the Jubilee Cross, they can identify themselves to the celebration because the cross visited them. Salamat sa pag-servisyo ninyo tanan. Napupunggan ko ang akon nga mga natutulog na damdamin. No? Salamat inyong tanan, salamat sa Energy FM. May God bless us all. Ang kabay ng grasyan pag-ibigay Diyos na makaapo sa tanan niya atong pangabuglayan, kabuhi sa gawad-law. Para pagkakaramahan mo. Paliwag ng pindog ang tanan. Inigugma ko mga kauturan, mga buyo kita sa aton amay sa kaluoy nga nagbuod sa tanan nga mga tawo, makakita sa kaluwasan kagapupunan sa kabuhi. Dungga ang amon pangabuyo, Ginoo. Dungga ang amon pangabuyo, Ginoo. Kabay nga ang mga panguluhan sa simbahan kag sang gobyerno magtamod sa mga kinahanglanon kag tingog sa mga kubos, maluya kag ginasikway sa kadiliman, mga muyo kita. Kabay nga ang aton pungsod ang ligan sang Ginoo kag ipaiway sa mga katalagman, hinagamo kag kapiutan, mga muyo kita. Kabay nga ang mga tumuluo magkilala sa kinahanglan nila si Kristo kag magtangop gid sa iya agud sila man mangin kapawa para sa kalibutan, mga muyo kita. Kabay nga ang mga bulag kag ang mga tawo nga may halit sa ilalawas makakita simbuli sa mga ahensya sa gobyerno kag sa mga tawo nga nagapadayon sa maayo nga mga hilimuon ni Kristo, mga muyo. Kabay pa gapadayon rong paggiya mugit kamon Ginoo agud sa serbisyo publiko ug Energy FM Kalibo sa patas sa may tagipusoon maging tayuyon agro pang bendisyon sa bilog nga staff ag sa pag-anay istasyon
kay Sir Apple Zaraspe at saan ang bilog na pamilya mga muyo kita. Para sa kalinong kubugos nga kalibutan, nga sa kaluoy it Ginoo tapnaon Rubiera sa Middle East nagapangamuyo. Pangalapakan ni. Kabay nga ang mga ginbulag sang manggad, gahom, kagbugal, pasanagan sang Ginoo, agud nga makakita nila or makita nila kag pangitaon ang labing importante sa mata sang Diyos. Mga mulyo kita. Para sa atong Bishop-elect Reverend Father Cyril Villarreal, nagkamana kumayad nga manugbantay, magiya kupano ti Diyos nga may kabayaka paghigugma ag katampay. Mga muyo kita. Kung Ginoo tagi kami si puso sa pagbuhilo kay Kristo sa siniligapon sa Kwaresma, muli kami sa pagtiyas sa amon lakas nga mga kailikon, agod yung mahuklasan namon ang amon daan, pag kaugalingon sang sala, pag masuklog namon ang bakong na tao, kasi si Kristo, imo ang nagagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo sa isa sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan ng mga tubig sa mga katubigan. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo, ating ang tinubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanan, maipagkaloob, mamahalin iyas, ang gintong niluog, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko, nawa ay gamitin, ito lamang Ama, wala nang iba pa, aming hinihiling. Di ko akalain na ako ay iyong bigyang pansin. Ang taong tulad ko, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanan, maipagkaloob, mamahalin iyas, ang gintong niluog, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko, nawa ay gamitin, ito lamang Ama, wala nang iba pa, aking hinihiling. Di ko akalain na ako ay iyong bigyang pansin. Ang taong tulad ko, di dapat mahalin. Magpangamuyo kamo mga uto na walang apol kagang inyo sakripisyo, mahamutan sa Diyos Amay makagagahong sa katanan. Pagulong ka sa Ginoo, sakripisyo sa iyong mga kamot, sa kagayawan sa kamayan sa iyong ngalan, sa aton mga kapuslanan, kag sa buhos niya, sa Santa Iglesia.
o Ginoo sa amon pagkari sa pagsaulog sinibalaan ng misteryo, itugod na bahagi sa amon pagtumili sa amon kaugalingon sa siniya Juarez naman. Mahalan namon sa imo ang amon malipayon nga paguna-una, kagbukos na tagipusoon, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Tapos kagangay giligo ka mapuslanon sa amon kaluwasan. Nasa gihapon ka sa tanan nga duo nga pasalamat kami sa imo. O Ginoo santos nga may gamhanan kag walay katapusan na Dios. Paagi sa pagkasakit sa imo anak nga nagluwas sa amon. Ang kalibutan gintudloan sa pagkilala sa imo pagkahalanggon. Paagi man sa magkatalanhagang agahom sa krus, ginpahayag ang imo paghukom sa sining kalibutan, kag ang pagkari ni Kristo nga nalansang sa krus. Gani upod sa mga angheles kag mga santos, amon ikaw ginabansag si malipayon nga nagasiling. Santos ikaw katuon o Ginoo katuburan sa tanan ng pagkasantos. Gani ipadala ang imo Espiritu sa pagpasantos sining mga dulon. Agon nga mahimo ini para sa amon nalawas kadugo sa amon Ginoo Jesucristo. Sa wala masagintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sing kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamiyapihan at tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya inigin panagtag sa iya mga gintutunan na nagasiling. Magkuha kamutanan kag magkaon sini, kay hindi ang akong lawas kay gatugyan para sa inyo. Subuman pagkatapos ang panihapon niya ginkuha ang kalis na nagapasalamat iwan. Kag iya palibot sa iya mga gintutunan niya nagasiling. Magkuha kamutanan ka mag-inom sa sining kalis, kay ini ang mga kalis sa akong tubo. Ang dugo sa bago kag walay katapusan nga kasultanan, nga igaula para sa inyo ka para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Imuha ninyo ini sa akon ng tumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nilubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, ligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Galiw ang ayamon kinaalad sa imo ining tinapay sa kabuhi kag inikali sa kaluwasan sa pagsaulog namon sa kadunganan sa pagkamatay kapag kabanaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami hintabi ka mga tapos sa pagatubang ka sa pagkalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon
nga nagaampit sa lawas kadugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumang imo sipahan nga nalapnag sa bugos sa kalibutan, imbita siya sa pag-ibog maabot sa amon sa tukapang na si Leon 14, sa amon administrador na si Victor Bindico, sa tanan nga mga kaparian. Dumduma ang mga sakop siningamon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanya nagkalamatay sa imo pagkaabyan. Patunan sila sa pagtanaw sa imo may mayaon nga nangong. Kaluhi man kami ngayari dali nagatambong. Agon maambit namon ang kamuhi nga wala sing katapusan. Pagdayaw ka magimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Virgen Eloy San Dios. Upod kay San Jose nga iyabana. Upod sa mga apostoles. Sa tanan niya mga santos na nagpahamuot sa imo. Paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya, katirang sa iya. Ginahatag sa imo, o Diyos Amay nga makagagahong sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dumog kagimaya sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. 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 Tungod ng insubo sa natang manluluwas, mga muyo kita si may dako nga pagsalig, sunod sa iya gitudlong sa aton. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad natin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan ng kalautan at tagi kami si Panginoon sa amon mga inadlaw. Uligi kami agon maluwas kami gihapon sa salangan paliko na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa mulahan ni adlaw nga amon ginalauman nga magabalik si Jesucristo nga amon manluluwas. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imong mga apostoles sa pagida ay kinabilin ko sa inyo. Ang akon pagida ay kinahatag ko sa inyo, hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan, kasuno sa imo ginsiling, at agi sa si pagida ay kapagiusa, ikaw nga nagakabuhi nga nagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagida ay sa Ginoo yara gihapon sa inyo nga tanan. Magatagay kita sintanda si pagida. Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka.
Magyari ang kordero sa Diyos na nagawala sa mga sala sa kalibutan, mulahan ang mga ginanapit sa bangkete sa kordero. Magamuyo kita. O Ginoo, paagi sa pagsahulog sining sakramento, imo ginbabang amon puso, paagi sining balaan ng mga misteryo, tinlungi kami sa tanan ng mga nagtas at sala, nasabta nagasunod kami kay Kristo. Pagasiga ang amon mga tikang padulong sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kayo magpupanay sa mga kalabihan. Sa uman, may ayan na dahon katuntanan. Good morning. Sa ngalan it aton nga Diocese in Calibo, sa ngalan it aton nga former Bishop Jose Corazon Talao, who is now retired, ang nakumpisa itaya nga nga pilgrimage of the Jubilee Cross tas 2023. Pero aton nga Bishop Administrator makaron nga si Bishop Victor Vindico, sa aton nga Bishop-elect nga palabuton sa April 23 si Father Cyril Villarreal,
At sa tanan nga pari sa Diocese of Calibo, kami gid nagapasalamat itabok sa aton ni Energy FM family. Kay Sir Apple, sa tanan iya nga mga personnel and staff, sa tanan nga mga workers, abukid nga salamat sa raya nga ranga agahon. Palakpakan natin ang salamat man, siyempre, nato malipatan ng mga nagatanaw sa aton nga live streaming sa makaron. Tabay nga grasyahan man kamo Diyos sa inyong pamilya, sa inyong adlaw-adlaw, sa raya nga pagpagbahin ng pagtanaw, sa raya nga live streaming ni pagbisita Jubilee Cross sa Anong Energy FM. Salamat man sa aton nga ever supportive nga Senior Angels Choir. Nakulang pa mo makaroon. Sa aton nga Knights of Colombo, salamat man. PWL, Santo Niño Charismatic, sa aton nga San Blas Chapel sa Lacerna. Amo salamat. Relay Faithful, Lectors, Commentators, Altar Servers. Amo din salamat. Ay paalin mo ba? Ay sa Miyerkules kita matapos. Gani kami gin nag-invite sa Energy FM family. Hindi man kamo katong makalay, no? Pero pwede man kamo katong makatin. And I will give a schedule kag letter niya sa ato para na kung sino na ila mag-join sa March 26, 6 p.m. until March 27, 6 a.m. Is a whole night vigil kag raya ay pagtapos kag pagpuaw naton sa aton nga Jubilee Cross bilang culmination in raya nga pagbisita. At 5 p.m. siguro sa aton Energy FM may aton nga procession coming from PHRC sa aton nga Bishop's House together with the ASU ROTC Royal Guards and Royal Band. Iato the Jubilee Cross pa ato Royal Suites, and from there 6 p.m. may misa until 9:30 may mga series of activities. Then from 9:30 may procession human for the last time. This will be the last procession of the Jubilee Cross from the Royal Suites 9:30 p.m. to the Cathedral. For 3 years, Lulay faithful do not hakwat it cross. But now for the last time of the pilgrimage, it will be our priest who will carry this cross. Kaya aton sa aton na Kalibo Kapila. Yes, live streaming. No? Pero anyway, no? At 9:30, mabalik kita sa cathedral. Then there are series of activities, prayers, vigil, Eucharistic procession at 2 a.m., 3 a.m. may Eucharistic adoration. Kaya pinaka-importante sa tanan ng Eucharistic adoration. Kaya sa aton yung pagpangabuhin bilang 50 years of the Diocese of Calibo in front of our God at the Eucharistic adoration, we ask God for all the graces that we receive, and we ask God for the repentance. Patawad sa tanan naton na nahimo bilang Diocese of Calibo. At 6 a.m., we will be celebrating the Mass together with Bishop Vitico. Tanan ay invited because everyone is part of the celebration. No one will be left behind in this journey. Everyone is part of the celebration. Ngani pagkatapos si Jubilee, pagkatapos karon, pagapit kita, magpit sa Energy FM family, magpabiling the cross until afternoon, 2 p.m. Ang buwan kag isaylo man sa Bumburadyo. No? Magpabiling kag pwede kita kapuyod kag pour out everything to the Lord, and hopefully this Jubilee Cross and through the grace of our Lord Jesus Christ, this Jubilee Cross will give us the grace that we need. Masalamat yun kinyo tanan. Hi. Salamat niya tanan kag sa uli lang galing kita magpamabay-babay. No? So anyway, thank you very much para pagkatrabaho niyo. Ayun, magtidog ang tanan.
Ang Ginoo yara sa inyo. Kabindisunan kamo sa Dios nga makagahom sa nga tanan. Amay, Anak, ag Espiritu Santo, lagat kamo sa pagidayet na halad ng itong Santos na Misa. Buwan ng tubig. Ma'am, punta na sinong Noriel mo. Kung i-et, meron yun. Kuya, hi. Ha?